Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng magazine cover sa Photoshop. Hi guys! Welcome to Huyot MM. Ngayon ituturo ko kung paano gawin ang magazine cover sa Photoshop. Maganda ito kasi matututo kang mag-combine ng isa hanggang sa 3 kulay dito sa Photoshop. Pangalawa, matututo kang mag-load ng litrato sa Photoshop. Pangatlo, made-develop mo yung skills o yung skill mo sa paggagawa ng paksa o title sa yung magazine cover. At pang-apat, yung last, pag pinanood mo to hanggang matapos, ay makakagawa ka ng sarili mong magazine cover. So, huwag na tayong magpatuntik-tuntik pa, pasok tayo sa Photoshop. So, ngayon nandito na tayo sa Photoshop. So, sa case ko, yung Photoshop version ko is Photoshop CC 2020. Yung sa case nyo, baka nasa CS6 kayo, baka wala kayong makitang ganitong workspace o interface. So, click nyo lang dito sa file, tapos new. So, sa case ko, i-click ko yung create new. Tapos ngayon, punta tayo dito sa print. Tapos hanapin natin yung A4. So, nandito siya. Tapos palitan ko yung bit para sa canvas natin. Gagawin ko siyang 16-bit. Tapos yung color profile ay gagawin kong Pro Photo RGB. So, sa case nyo, kayo yung bahala. So, ngayon, click natin tong create. Tapos ngayon, press ko yung F sa keyboard para sa full screen. So, ngayon, drag muna natin to sa gilid. So ngayon, una gagawa tayo ng background color. So para gawin yon, dito tayo sa adjustment layer. Kukuha tayo ng solid color. So click natin ito. Tapos dito tayo sa solid color. So sa case ko, ganitong kulay yung gusto ko. Puti siya na may halong kaunting yellow. So click ko yung OK. So ngayon may background color na tayo. Ang sunod natin gagawin ay gagawa tayo ng rectangle gamit ang selection. So, para gawin yun, dito tayo sa rectangular marquee tool. Click natin ito. Tapos drag tayo dito sa gilid. Gagawa tayo dito ng rectangle na mahaba. Tapos ngayon, balik tayo dito sa adjustment layer. Tapos solid color. Tapos ngayon, sa case ko, i-click ko yung eyedropper tool ko dito sa background color natin. Tapos, dadrag ko siyang paganyan. So, sa case ko, ganyang kulay yung gusto ko para sa rectangle. So, click ko yung OK. Tapos ngayon, gagawa ulit tayo ng medyo malaking rectangle. So, para gawin yon, nasa rectangular marquee tool pa rin tayo. Tapos, click natin dito. So, sa case ko, ganyan ko siya gustong gawin. Tapos ngayon, dito tayo sa solid color, adjustment layer, tapos solid color. Tapos ngayon, itong eyedropper tool natin o eyedropper color picker, click natin ito dito sa rectangle para gayahin na yung kulay na ito na malit na mahaba na rectangle. So, click natin yan. Tapos, click natin yung OK. So, ngayon may dalawa na tayong rectangle. Ang ginagawa natin dito is dinidesign pa lang natin yung background ng magazine cover natin. So, ngayon, sunod, nasa marquee tool pa rin tayo. Gawa ulit tayo dito ng rectangle na mahaba. So, sa case ko, ganyan ko siya gustong gawin. Tapos ngayon, punta tayo dito sa adjustment layer. Tapos, solid color ulit. Tapos ngayon, sa case ko, ganitong kulay yung gusto kong kunin. Tapos, click ko yung OK. Tapos ngayon, i-group natin ito. Sa case nyo, baka dito naka-active yung layer nyo. So, gawin yung ganito. Click nyo yung color fill number 4. Tapos, i-hold nyo yung shift. Tapos, click nyo yung color fill 1 para ma-select yung layer lahat. Tapos, Ctrl G sa PC sa pag-group, Command G sa Mac. Tapos ngayon, i-rename ko siya. BG colored o background colored. Tapos, press nyo yung enter. Tapos ngayon, sunod natin gagawin ay gagawa tayo ng new layer. So, para gawin yon, click natin itong layers icon. Click natin yan. Tapos sunod, ilo-load natin yung litrato na gagawin natin o yung isasama natin sa design para sa ating magazine cover. So, para gawin yon, may new layer na tayo.
dito tayo sa file, tapos place link. Click natin itong place link. Tapos, pag lumabas yung window, i-browse nyo kung saan nyo na-save yung picture na gusto nyong gusto nyong isama sa inyong magazine cover. So, sa case ko, nandito siya sa desktop. Ito siya. May pangalan na photographer. Tapos, click ko siya. And then, click ko yung place. So, hintayin nating mag-load. Medyo matagal-tagal. Kasi mataas ang resolution ng litratong to. So, nandito na siya. So, ngayon, i-resize ko siya. I-hold ko yung shift at saka alt key sa keyboard. Option shift sa Mac. Tapos ngayon, i-resize natin ito. So, click ko yung OK o yung check sa taas. Ito muna ilagay natin ito sa center. Tapos, i-drag natin ito. So, sa case ko, ganyan ko siya gustong gawin. O ganyan, teka, i-resize muna natin para parang mas maganda tong mas malaki. So, sa case ko, ganyan ko siya gustong mailagay sa ating magazine cover. So, click natin yung check. Tapos ngayon, gagawa uli ako ng bagong layer. So, click natin itong layers icon. Tapos, sa case na to, ay gagawa uli tayo ng rectangle gamit yung selection tool. So, click natin itong marquee tool. Tapos, sa case ko, ganyan yung kataas na gusto kong gawin. Tapos, yung lapad, ganyan siya kalapad. Tapos, ngayon, punta tayo dito sa adjustment layer. Tapos, click natin itong solid color. Solid color. Tapos, kung makikita nyo yung color picker natin, gagayahin ko yung light blue. So, click natin yan. Tapos, click natin yung OK. So, sa case na to, itong bagong ginawa kong rectangle ay bababaan natin ng opacity. So, sa case na to, gagawin ko siyang 50%. Click natin dito sa opacity. Click natin dyan. Tapos, palitan natin ng 50. I-click nyo yung enter. Tapos, ayun. Tapos, ngayon, may gagawin pa tayong adjustment dito. Yung background color natin ay papalit itong light blue ay papalitan rin natin ng opacity o ibababa natin ng opacity. So, punta tayo dito sa ating background color. I-click nyo itong letter V na maliit para makita natin yung nasa loob ng group. Tapos, click natin itong color fill, number 4. Tapos, palitan natin ng opacity. Gawin natin 50. So, click natin yan. Tapos, i-hide na natin ito. Tapos, ngayon, balik tayo sa bago nating ginawang rectangle na nasa ibabaw sa ating retrato. So, click natin itong layer. Tapos ngayon, i-transform natin siya. Control T sa PC, Command T sa Mac. So, ngayon, kung mapapansin nyo sa cursor natin, nagiging double arrow siya. Ibig sabihin, i-resize. Tapos, pag pinunta natin yung cursor natin dito sa gilid, nagiging curved double arrow siya. Ibig sabihin yan ay rotate. Tapos, pag pinasok natin yung cursor natin sa loob ng shape o nang gagawin nating yung itatransform natin ay nagiging itim na cursor. So ngayon, yung gagawin natin ay i-hold natin yung control key sa keyboard tapos command key sa Mac. Tapos ngayon, yung cursor natin ay dadalhin natin sa mga kanto ng shape na ito. So kung mapapansin nyo, yung cursor natin nagiging puti. Ibig sabihin yan is i-distort niya yung shape. So sa case ko, yung gitna yung kukunin ko. So, ganito ko siya gustong gawin. Tapos, i-hold ko yung shift. So, ayun. Ganyan ko siya gusto gawin. So, sa lagay na ganyan, okay na ako. Click ko yung check dito sa taas. So, okay na ako sa ganyan. Tapos, ngayon, i-group natin ito. Itong letrato, i-group ko siya. Pangalanan ko siyang photographer. Tapos ngayon, yung sunod ay gagawa tayo ng square dito sa gilid. Gamit yung selection na marquee tool. So, ngayon, nasa marquee tool pa rin tayo. Dito ko siya gustong gawin. I-hold ko yung shift para makagawa tayo ng accurate na square. So, may square na tayo. Punta tayo dito sa adjustment layer. Tapos, solid color. So, sa case ko, gagawin ko siyang gray. Dark gray o masyadong mga ganyan. So, okay na ako sa ganyan. Click ko yung OK dito. Tapos ngayon, ang sunod nating gagawin ay gagawa tayo ng
layer kasi gagawa tayo ng outline sa ating square shape. So, gawa tayo ng new layer. Tapos ngayon, ang sunod natin gagawin ay pipindutin natin yung letter U sa keyboard. So, ngayon nasa shape tool na tayo. Yung gagawin natin dito is hold natin yung shift. Tapos, idadrag natin ito. Dito tayo magsisimula sa kanto ng ginawa natin na square. So, gawin natin yan. So, ganyan. Tapos, hintayin natin mag-load yung properties. Ngayon, kung makikita natin dito sa ating properties ay may kulay itim, ibig sabihin naka-color fill siya. Hindi yan gusto yung gusto nating mangyari. Yung gusto nating mangyari ay yung outline lang. So, i-click natin itong fill color. Tapos, i-click natin itong puti na may slash na pula para tanggalin yung color fill. Tapos i-click natin itong parang may border o outline na may slash na pula. Tapos piliin natin itong kulay kakulay ng ating square. So click natin yan, pero sa case ko gusto kong pure siya na itim. Click ko itong color yung box sa gilid na parang rainbow. Click ko yan. Tapos kunin ko siya dito sa kanto, yung black. Tapos click ko yung OK. Tapos, kung mapapansin natin, hindi pa siya makita yung outline kasi nga yung pixel is nasa 1 pixel pa lang siya. So, palitan natin mga 10 pixels. I-type nyo lang yung 10, tapos pindutin nyo yung enter. Ayun, may lumabas na manipis. Tapos ngayon, i-hide natin itong properties. Tapos ngayon, habang naka-active yung rectangle 1 natin, i-hold nyo yung control sa keyboard o command sa Mac. I-click nyo itong color fill 6 o yung square na ginawa natin. Tapos pindutin nyo yung Control T sa keyboard, Command T sa Mac para ito i-transform. Tapos ngayon i-rotate natin siya. So sa case ko, ganyan ko siya gustong i-rotate. Tapos click ko yung OK. So ngayon pindutin ko yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos idadrag ko siya dito para mas makita ko. Tapos ngayon dapat naka-active yung rectangle 1 natin o yung outline ng square. Tapos ngayon, pindutin ko yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos ngayon, i-move ko siyang ganyan. So sa case ko, okay na kung ganyan yung pagkakalagay ng outline ng square natin. So sunod, i-group natin ito. Shift click, tapos Control G sa PC, Command G sa Mac, tapos pangalanan natin itong detalye o design. So sa case ko, gusto ko siyang pangalanan ng detalye. So, i-hide muna natin itong photographer. Oops. Tapos, sunod natin na gagawin dito ay gagawa pa tayo ng maliliit na circle. So, para mas maging maganda yung magazine cover natin. So, para gawin yon, gawa tayo ng bagong layer. Click natin ng layers icon. Tapos ngayon, balik tayo sa marquee tool. Yung sa case na to ay hindi rectangle yung gagamitin natin. Yung bilog, yung elliptical marquee tool. So right click natin dito. Tapos i-click natin itong elliptical marquee tool. So click natin yan. Tapos teka muna, i-zoom ko lang ito. Nasobrahan sa pag-zoom. So ngayon, click natin itong marquee tool. Tapos ngayon, i-analyze ko kung gaano kalaki yung gusto ko. So sa ganyang laki, okay na ako. So ngayon may selection na tayo sa circle. So ang sunod natin gagawin ay pupunta tayo dito sa adjustment layer, tapos solid color. So sa case ko, gusto ko siyang itim. So naka-itim na siya. So click ko yung okay dito. Tapos ngayon, pindutin ko yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos ngayon, i-adjust natin yung posisyon ng circle. Ilalagay natin ng mas mataas ng kaunti. Ngayon, i-hold ko yung shift. Tapos, gagamitin ko yung arrow keys sa keyboard. So, sa case na to, upper key yung gagamitin natin. So, ayun. So, ganyan. Okay na ako sa ganyan. Ang sunod ay, i-duplicate ko siya. So, para siya i-duplicate, Ctrl J sa PC, Command J sa Mac. Ngayon, Ctrl J. Tapos ngayon, gagawa ko ng kopya pa kanan sa kanya. I-hold ko yung shift. Tapos gagamitin ko yung arrow keys. So, i-move natin siyang pa ganyan. Tapos gagawa ulit ako ng duplicate. Ctrl J. Tapos
hold shift, tapos arrow keys, tapos control J na naman, tapos gagawin ko siyang paganyan, tapos control J na naman. Sa case na to, dito ko siya ilalagay. So, okay na akong ganyan, tapos control J ulit, gawa tayo ng duplicate pababa, control J na naman, tapos control J ulit. So, tapos control J na naman. So, sa case ko, dito ko siya gustong ilagay. Diyan. Control J na naman. Tapos, lagay natin siya dyan. Tapos, control J. So, sa case ko, dito ko siyang gustong gawin o ilagay. Tapos, control J ulit. Teka lang. Parang okay ba yun? Okay na ako sa ganyan. So, ngayon, okay na tayo sa ganyan o okay na ako sa ganyan. Sa case nyo, kayong bahala kung gusto nyo tong dagdagan o hindi. Tapos ngayon, lipat tayo dito sa baba. Kuha tayo ng duplicate. Gamit pa rin yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos hold shift. Tapos yung arrow keys. Tapos ngayon sa case ko, dito ko siya gusto ilagay. So dito ko siya ilalagay. Lang nagsobra. So, sa case ko, dyan ko siya gustong ilagay. So, ngayon, Control J ulit tayo. O, Command J sa Mac. Tapos, press V sa keyboard para sa move tool. Tapos, duplicate ulit. So, sa case na to, dito, gagawin ko siyang 4. Tapos, duplicate ulit tayo. So, sa case ko, hindi ko gustong ilagay dyan. Dito ko siya gustong ilagay. Parang tatanggalan natin siya ng kanto. So, Control J ulit. Tapos ganyan, Control J na naman para makagawa tayo ng duplicate. Tapos hold shift, tapos arrow keys. Tapos ngayon, Control J. So, sa case ko, dito ko siya ilalagay. Tinitingnan natin dito kung naka-align siya. So, ganyan. So, Control J ulit. Ayun. Tapos Control J. Tapos, teka lang. Tingnan natin, Control J ulit tayo kung maganda bang lagyan dito o dito. Tapos, Control J. So, yan. Okay na ako sa ganyan. So, zoom out muna natin. So, sa case ko, okay na akong ganyan ngayon. Madaming layer yung nagawa natin para sa mga dots na ito. Click natin itong 23. Yung color fill 7, copy 23. Tapos, i-hold nyo yung shift. Tapos, click dito sa color fill 7. Kung makikita nyo, na-select na lahat ng layer na may kulay itim na dot. So, ngayon, Control G ko sa keyboard, Command G sa Mac, tapos pangalanan natin itong dots. So, dots. Tingnan natin. So, ngayon, may dots na tayo. Ang sunod natin gagawin dito ay lalagyan na natin siya ng mga teksto. So, para gawin yun, i-zoom muna natin ito. Kaunti. Tapos, pindutin ko yung letter T sa keyboard para sa shortcut ng text tool. So, hintayin natin habang naglo-load. So, ngayon, kiklik ko dito. Tapos, teka lang, parang ang liit naman masyado. Lakihan natin yung size. Tapos ngayon, i-type ko dito. I-on ko yung caps lock. Issue. Number. Sabihin natin 12. Tapos, slash. October. Sabihin natin 15. Comma. 2020. Hintayin natin kasi medyo mabagal. Click natin itong check sa taas. Marami kasi akong background
processing dito sa laptop. So, click natin itong move tool. So, tingnan natin kung okay na. So, tingin ko hindi pa siya okay. Click natin itong ginawa nating text. Tapos, ipindutin nyo yung Control A sa PC, Command A sa Mac para ma-select yung buong teksto natin. Tapos ngayon, pipili ako ng font. So, sa case ko, pipili ako dito ng font. Ano kayang maganda? Maganda yata itong Acumen Pro. Tingnan natin. So, Acumen Pro yata yung maganda dito. Tingnan ko lang. So, tingnan natin yung Acumen Pro. Tapos, palitan natin siya ng bold. Tapos, decrease natin yung size niya. Mga around 25. So, ganyan. Okay na ako sa 25. Tapos, press ko yung V sa keyboard. I-zoom out natin. Tapos, pindutin natin yung Control T sa keyboard, Command T sa Mac para i-transform natin. So, sa case na to, i-rotate natin siya. Ilalagay natin siya sa gilid ng ating magazine cover. So, ngayon, i-hold ko yung shift. Tapos, i-rotate ko siya. So, ngayon, naka-rotate na siya. I-move natin ito. O ililipat natin dito sa gilid. So, sa case ko, okay na akong ganyan. So, click natin itong check dito sa gilid. So, sa case ko, kaya muna i-zoom natin, i-zoom out. Parang na-zoom in siya. Teka lang, zoom out muna natin. Tapos ngayon, sunod nating gagawin ay maglalagay tayo ng text dito sa box na ginawa natin o size square. So, para gawin yun, pindutin nyo ulit yung T sa keyboard para sa text tool. Tapos, lagay natin dyan na ano ba yung gusto natin ilagay. Parang, please read. Pro. Ano ba yung maganda dito? Please read. Professional. Hindi professional. Pro technique na lang para kasi maliit yung box. Pro technique. Revealed na lang, ganun. Revealed. Tapos type natin dito page. Ano bang page? Sabihin natin page 68 period. Tapos control A natin. Tapos gawin natin siyang regular. Tapos ngayon, pindutin ko yung control T sa PC, command T sa Mac, tapos ilagay natin siya dito. Tapos ngayon, sunod natin gagawin ay papalitan natin siya ng kulay. Click uli dito sa text. Tapos Control A sa PC, Command T sa Mac. Tapos palitan natin siya dito ng kulay sa taas. Kung makikita nyo, kulay itim siya. So ngayon, gagawin ko siyang puti. Drag natin dito sa gilid. Ayun, click natin yung check. So pinindot ko yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos ginagamit ko yung arrow key sa PC. Tapos ngayon, ang sunod, i-highlights natin itong page. Pinindot ko yung T sa keyboard, tapos sinelect natin itong page. Tapos ngayon, papalitan ko siya ng font size. Gagawin ko siyang mga 18. Ayun. 18. Tapos 18. Tapos ngayon, press ko yung tab sa keyboard. Ayun. Tapos ngayon, press ko yung check sa gilid dito. Tapos pindutin ko yung Control T sa keyboard, Command T sa Mac. Tapos ngayon, kung makikita nyo sa gilid, nagiging double arrow siya. So, i-compress natin siya para malagay natin sa loob yung text. So, ganun natin siya gawin. So, sa case ko, i-hold ko yung shift. Tapos, ganyan ko siya gustong gawin. So, click natin yung text. So, ngayon, may text na tayo sa loob ng box. Ang last natin na gagawin dito ay yung title niya. So, ngayon,
pindutin natin uli yung text tool. Tapos, click natin dito. Tapos, napakaliit naman na ito. So, kung gusto nating gawin na palitan muna natin ng kulay. Gawin nating itim. Click natin dito sa taas. Tapos, lalabas itong color picker. Tapos, drag nyo dito sa baba para sa kulay black. Tapos, click natin itong OK. Ngayon, kulay black na yan. Ano ba yung gagawin natin dito? Gawin na lang natin. I-on ko yung caps lock. Pro. Photography. Tapos ngayon, i-control A ko siya para ma-select yung buong teksto natin o yung title. Tapos ngayon, hahanap ako ng mas magandang font. So, naghahanap pa tayo dito ng magandang font. Parang maganda tong Barnu. Teka lang. Asan bang font yung maganda dito? Big Noodle Titling yata maganda, pero hanap muna tayo dito ng mas maganda. Bit Titling. So, sa case ko, naghahanap pa ako dito ng magandang font. Code Light, parang manipis naman masyado. Teka lang, itong Economica. So, parang maganda siya. Tingnan muna natin itong Corbel. Hindi siya maganda. Tingnan muna natin itong Economica. Maganda yata to. Pindutin ko yung enter sa keyboard. Tapos, click yung check dito. So, tingnan muna natin. Palitan natin ng text. Parang hindi ko gusto yung yung design ng font. So, sa case nyo, kayo nang bahala sa pumili sa gusto nyong font. So, dito naghahanap pa ako ng para sa akin mas magandang font. Teka lang habang naghahanap tayo. Kailang drag ko na lang itong bar kasi para di tayo magtagal. Mas maganda yata itong Lato. Lato, regular, tapos pindutin ko yung check sa gilid, tapos pindutin ko yung V sa keyboard para sa move tool na ngayon. Pindutin ko yung Control T sa keyboard, Command T sa Mac, tapos ngayon i-hold ko yung Shift. I-resize natin siya o i-compress. Gagawin ko siyang ganyan. So, click natin dito yung check sa gilid. So, ganyan. Tapos, sunod. Gawa ulit tayo ng text. Gawa tayo dito. Tapos, ano bang maganda? Caps lock. So, tingin ko mas maganda yung maliit. So, gawin natin siyang ganyan. Millennial Magazine. Tapos, ngayon, palitan natin siya. Gusto kong maliit siya. Tapos, gusto ko naka-medium. O, teka lang. Naka-bold, semi-bold. So, ayun. Tapos, pindutin natin yung check. Pindutin natin sa keyboard yung Control T, Command T sa Mac. Tapos, ngayon, i-hold natin yung Shift. Resize natin siyang ganyan. So, sa case ko, okay na akong ganyan. Pero teka, parang may gusto pa akong adjustin itong Pro Photography na paksa o title natin. Mas gusto ko siyang ilagay dito sa baba. Tapos itong Millennial Magazine natin, lalagay natin sa taas. Teka lang, parang mas gusto kong naka-caps lock to. Caps lock na lang natin ito lahat. Caps lock. Parang mas maganda siya sa caps lock. So ngayon, i-group natin itong mga text. Shift click, tapos Control G sa PC, Command G sa Mac, tapos pangalanan ko siyang text.
content. Pindutin ko yung enter sa keyboard ngayon. Control 0 para sa default size niya dito sa ating canvas. So ngayon, meron na tayong magazine cover. Yan po ang lahat sa tutorial na ito. So huwag niyong kalimutan. Una, gumawa tayo ng solid color para sa ating background. Pangalawa, gumawa tayo ng mga rectangle. At pangatlo, niload natin yung litrato sa Photoshop. At panglima, gumawa tayo ng mga maliliit na itim na bilog. At yung sunod, gumawa tayo ng rectangle. Yung square pala, I'm sorry, para sa lalagyan ng ating text. At pa yung last, ginawan natin siya ng title o paksa. So kung sa tingin nyo nakatulong ang video na to, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Higit sa lahat, i-share nyo yung video para marami tayong matulungan na nagbabalak matuto sa Photoshop. Pindutin nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating tutorial. So, dito po nagtatapos ang ating video. Kita-kita tayong muli sa susunod na tutorial.